Chapter 15. Hindi ako marunong magluto dati. Natuto lang ako nang pumunta ako dito sa Manila saka tumira sa barak sa tindahan. Si Nana ang nagturo sa akin magluto at sa tuwing magluluto siya ay lagi ko siyang pinapanood, hanggang sa natuto na ako. Kapag may ibang luto akong gustong subukan ay nanunood kang ako sa mga video sa social media. Habang naghihiwa ng rekado ay tumingin ako sa mag-ama na magkatulong na ngayon sa pagliligpit ng damit. May tiyagang tinuturuan ni Joaquin ang ama niya sa pagliligpit. Palibhasa kasi aking laging may nakasunod na kasambahay. Kaya ayan, tumandang walang alam. Tumingin sa akin si Alden. Muli ko lang siyang inirapan. Imbierna ako sa kanya. Talagang pinangalandakan pa niya ang pagkikipagtalik niya sa ibang babae. Ang sarap niyang pukpukan ng kawali eh. Humugot ako ng malalim na hininga para pawiin ang ngit-ngit sa dibdib. Baka sumama ang lasa ng luto ko dahil masama ang loob ko. Alam ko namang hindi intensyon ni Alden na pasamain ang loob ko. Pero di ko naman maiwasang minas sa kamagngit-ngit. Siyempre mahal ko siya sa kamasakit isipin na bukod sa akin, may iba pa siyang babaeng pinagtuunan ng pansin. Nagseselos ako. Nang may handa ko na ang lahat ng kakailanganin sa pagluluto ay sinalang ko na ang kawali sa pinainit ito. Hininaan ko naman ang apoy ng sinaing ng matuyo na ito. Sa kalagitnaan ng paghahalo ko sa kawali ay yamakap ang malalaking braso ni Aldab sa akin. Sumubsob pa siya sa buhok ko. Bumuntong hininga ako. Nagluluto ako Alden, doon ka muna. Malamig na sabi ko. Pero di siya natinag-atmas, humigpit pa ang yakap sa akin. Mukhang wala siyang balak na kumalas sa akin. Hininaan ko naman ang apoy ng kalan dahil baka matuyo agad ang niluluto ko. I'm sorry sugar. Anas niya sa kahinalik, halikan ako sa buhok. Bumuntong hininga ako. Sorry saan? Sorry kung may nasabi akong hindi mo nagustuhan. Aniya na parang nag-aalinlangan sa mga salitang lalabas sa kanyang bibig. Ramdam ko ang takot sa boses niya, ang pag-alala na baka galit ako. Kumagat labi ko. Heto na naman ang puso kong marupok. Yakap sa kahalik lang niya nabubura ang ngit-ngit at sama ng loob ko. Basta ay pangako mo, wala nang ibang babae kung hindi, di na talaga kita mapapatawad kahit kailan. Tandaan mo yan. Mariing dumampi ang labi niya sa leeg ko. Tila naman ako na kuryente saka bumilis ang pagkislat ng puso ko. Simula nang makita-kita ulit wala nang ibang babaeng nakakakuha ng atensyon ko kundi ikaw lang. Mula noon hanggang ngayon ikaw lang ang babaeng gustong gusto ko. Ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Ikaw lang ang babaeng mahal na mahal ko. Kanyang bulong habang nakasubsob sa leeg ko. Tila naman may paru-parong nagliliparan sa tiyan ko dahil sa kanyang sinabi. Ang sarap sa tenga at sa puso ng mga salitang binitawan niya. Pero ang isip ko ay may manti pang pag-aalinlangan. Hindi pa lubos na nagtitiwala sa mga salita niya. Tinapik-tapik ko ang braso niya. Sige na bitaw na, nagluluto pa ako. Nagangat siya ng tingin sa mukha ko saka mapupungay ang mga matang nakatitig. Mahal kita. Hindi ako magsasawang sabihin yan sa'yo araw-araw. Hinalikan niya ako sa pisngi bago bumitaw sa akin. Panay naman ang hugot ko ng malalim na hininga para pakalmayan ang nagwawalang puso. Gusto kong gantihan ang salita niyang mahal niya ako, pero parang ayaw pang lumabas sa bibig ko kahit na yun ang sinisigaw ng puso ko. Sugar, inumin mo tong tea habang mainit-init pa. Based kasi doon sa nabasa ko sa internet makakatulong daw itong chamomile tea para mabawasan ang pananakit ng puson mo. Pinili ko yan sa tindahan nila Nana, inilapag ni Alden ang umuusok pang tasa na may lamang tea sa lamesita. Thank you, sabi ko habang nakasandal ang ulo sa pader sa kakipkip sa kandungan ng isang unan. Hindi ako pumasok ngayon dahil umatake ang dysmenorrhea ko. Ganito ako minsan kapag unang araw ng regla. Sumasakit din ang ulo ko, kapag may dysmenorrhea ako ay ayoko nang nakahiga, dahil parang lalo lang sumasakit ang puson ko. Mas gusto ko ang nakaupo. Mama, sakit po ulo mo? Tanong ni Joaquin na umakyat ng upuan saka hinaplos ang ulo ko. Kauuwi lang niya galing school saka sinundo siya ng ama. Nakabihis na siya ng pambahay. Ngumiti ako sa kanya saka tumango. Hilot po kita mama. Malambing na sabi ni Joaquin saka hinilot na nga ng maliliit niyang daliri ang ulo ko. Ganito siya kapag may nararamdaman ako. Namana niya sa ama ang pagiging malambing saka maalaga sa akin. Gusto mo bang masahiin ko rin ang mga binti mo sugar? Sabi kasi sa internet nakakatulong din daw ang masahe.
Alok pa ni Alden. Talagang nag-search pa siya sa internet. Hay, gayang-gaya pa rin siya ng dati. Kaya paano akong dirurupok sa kanya? Hindi na, ayos lang ako. Di ba may meeting ka sa isa sa mga kliyente mo? Bakit di ka pa gumagayak? 10:00 pasado na o. Bumuntong hininga siya. Nagdadalawang isip nga ako kung pupunta ako. Ayoko namang iwanan kayong mag-ina na masama ang pakiramdam mo. Cancel ko na lang kaya ang meeting namin saka ipareschedule na lang sa ibang araw. Ano ka ba? Hindi na kailangan. Magiging okay na ang pakiramdam ko maya-maya lang. Mawawala na rin itong pananakit ng puson ko. Kumunot ang kanyang noo. Sigurado ka? Oo nga, natatawang sabi ko. Kitang-kita sa mukha niya na ayaw niya kaming iwan mag-ina. Nakaguhit din sa kanyang mata ang pag-aalala sa akin. Papaalit na po ikaw, ako na po bahala kay mama. Alagaan ko po siya. Sambit naman ni Joaquin na dinidiin ang maliliit na daliri sa sentido ko. Ngumiti si Alden sa kaginulo ang buhok ni Joaquin. Fine, pero sandali lang ako. Babalik din ako agad. Huwag ka nang kumilos para magluto. Bibili na lang ako ng pagkain natin para sa lunch. Ani Alden sa kakinuha na ang damit na susuotan saka pumasok na sa kwarto para magbihis. Inabit ko naman ang tea sa lame sita saka hinigup ito. Nang sumayad ang mainit na tsaa sa aking tiyan ay tila nga gumiginhawa ang pakiramdam ko. Kaya sinunod-sunod ko na ang paghigop. Bakit ba ngayon lang ako uminom nito? Kapag sumasakit kasi ang puson ko ay sanay akong nakastedi lang sa pag-upo habang yakap ang mga tuhod sa hinihintay na hamupa ang sakit. Sanay naman kasi akong magtiis. May narinig akong mga ingay sa labas saka mga kaulan ng mga aso. Mukhang may dayong bisita dito sa compound. May naririnig akong mga boses ng mga babae na tila nagtatanong. Si Joaquin nga ay sumilip pa sa bintana. Sila Tita Agnes. Muntik ko nang maibuga ang iniinom na tea sa sinabi ng anak. Sino anak? Sila Tita Agnes nasa labas mama. Mabilis na bumaba si Joaquin sa upuan saka bago ko pa siya pigilan ay dumiretso na siya sa pintuan. Tita Agnes. Napalunok ako saka sumilip sa bintana. Nanlaki ang mga mata ko nang makita si Eva kasama si Ivona, Ruby and Miriam. Patakbong sinalubong pa sila ni Joaquin saka unang yamakap kay Agnes. Parang tinatambol ang dibdib ko sa lakas ng tibok nito. Jenica. Agnes, nauutol na sambit ko sa pangalan ng kaibigan sa kakapatid ni Alden. Hi Jen, pasensya na kung biglaan kaming napadalaw. Nakita kasi naman ni Ivona tong sila Miriam saka Ruby sa bayan tapos naisip ka namin. 2 buwan na rin tayong di nagkikita-kita. Buti na lang pala alam ni Ruby kung saan ka nakatira saka malapit lang pala. Madaldal na sabi ni Agnes habang hawak sa kamay si Joaquin. Oo nga pala. Alam ni Ruby itong tinitirhan ko, dahil isang beses nagsabay kami sa tricycle pauwi, saka sa harap kami ng gate bumabang mag-ina. Pinati ko muna ang tatlo. Si Ivona na blumang saka lalo pang gumanda. Siguro hiyang sa pag-aasawa. Hindi ko pa nakikita ang asawa niya. Siguro ay mabait din dahil maganda ang aura ni Ivona. Si Ruby and Miriam naman ay nag-aaral na ulit ngayon. Buti pa sila. Naiinggit ako sa kanila pero sisikapin ko pa rin talagang bumalik sa pag-aaral. Teka, bakit parang namumutla ka yata Jenica? Puna ni Ivona. May takit po kasi ti mama eh. Si Joaquin ang sumagot. Gumuhit naman ang pag-aalala sa mukha ng apat. Anong sakit mo? Tanong ni Agnes. Bahagya akong tumawa. Masakit lang ang puson ko. First day ko ngayon. Hindi nga ako nakapasok eh. Tamang-tama lang din pala ang punta namin. Tita Agnes, pasok po kayo ta bahay namin. Ayan ni Joaquin. Oh sure. Ano teka, natigilan sa paghakbang si Ivona sa katila nakakita ng multo sa likuran ko. Kuya, Agnes. Tila ako tinakasan ng dugo saka nanlamig ang buong katawan ko. Nakakabingi na rin ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Parang gusto kong lumubog na lang sa kinatatayuan o kaya ay maglahong bigla. Anong ginagawa mo dito Eva? Ikaw ang anong ginagawa dito sa bahay ni Jenica kuya? Akala ko ba nasa Batangas ka saka minomonitor ang isang project ng kumpanya doon? Napakagatlabi, ako sa sinabi ni Agnes. Nagi-guilty din ako, dahil sa akin nagagawang magsinungaling ni Alden. Napatingin ako sa tatlo. Nagtitinginan din sila at tila nagtatanong ang mga mata. Siguradong takang-taka sila kung bakit nandito sa bahay ko ang kuya ni Agnes.
Baka kung ano na rin ang iniisip nila. Tita, dito po nakatira ti Papa. Sabat na naman ni Joaquin. Kunot noong napatingin sa kanya si Agnes. Rera, nakangiting tumango tango si Joaquin. Opo, Papa ko po ti Papa Alden. Proud pang sabi niya. Kumagas sa akin ang nalilitong tingin ni Agnes. Napalunok naman ako. Tumingin din siya sa kuya niya. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa aming dalawa. What's the meaning of this, Jen, kuya? Hindi ako makasagot. Parang umurong ang dila ko. Naramdaman ko naman ang singaw ng katawan ni Alden sa likuran ko. Hinawakan pa niya ako sa bewang. Dito na tayo sa loob mag-usap. Wika ni Al sa seryosong boses. Gumilid naman ako para makapasok si Agnes na hawak pa rin sa kamay si Joaquin. Dito na lang muna kami sa labas para makapag-usap kayo ng masinsinan. Sambit ni Ivona na kiming ngumiti sa akin. Nahihiyang ngumiti din ako sa kanilang tatlo. Sa maliit namang sala ay magkakaharap kaming tatlo. Magkatabi kami ni Alden na nakaupo sa mahabang monoblock chair, habang si Agnes ay palakad-lakad sa harapan namin sa kanaglilitanya, hindi nga kami makasingit ni Alden. Si Joaquin naman ay nasa labas nakikipagkwentuhan sa tatlo. Mainam na rin yung nasa labas siya para di niya marinig ang pag-uusap namin. My God, kuya. Alam kong may kalandian kang taglay sa katawan, mahilig ka sa babae. Alam kong bet na bet mo sa ka-weakness mo ang mga morena. Pero pati ba naman ang kaibigan kong may anak di mo rin pinalampas? Napayuko ako sa sinabi ni Agnes. Handa akong tanggapin ang lahat ng salitang ibabato niya sa akin. Bumaling sa akin si Agnes. I'm sorry Jenica ha, it's not that against ako sa iyo para sa kuya ko dahil may anak ka na. It's that, kuya ko yan eh. Babaero yan. Matinik yan sa babae. Baka biktimahin ka rin yan, magiging dalawa pa ang panganay mo. Shut up Agnes. Shut up your face. Bakit? Totoo naman Babaero ka, isasama mo pa sa listahan tong kaibigan ko. Tapos papa na ang tawag sa'yo ni Joaquin. Ang kapal ng mukha mo kuya. Gumawa ka ng sarili mong anak, hindi yung nang aangkin ka ng anak ng may anak. I said shut up. Kapag hindi ka pa tumigil hindi na kita bibigyan ng pera. Mariin ang saway ni Alden sa kapatid. Napataas naman ako ng tingin sa dalawang magkapatid. Nag-aalala ako na baka mag-away ang dalawa dahil sa akin. Tumahimik naman si Agnes pero nakanguso pa rin at nakairap sa kuya niya. Umupo siya sa single monoblock chair. Ako naman ay hindi pa rin makaimik. Goddamn young woman. Sobrang daldal mo. Kung magsalita ka parang ang dumi-dumi ko, ipapaalala ko lang sa'yo kuya mo ko. May inis sa boses na sabi ni Alden. Sorry naman. Gigil mo ko eh. Ako rin nang gigigil na sa'yo eh. Sarap mong ibalik sa sinapupunan ni Mommy. Lalong hamaba ang nguso ni Agnes. Pero maya-maya lang ay naging seryoso na ang kanyang mukha. Okay, don't change topic na dear brother. Sagutin niyo lang ang tanong ko. Kayo na bang dalawa? At kailan pa? Humugot ako ng malalim na hininga para mabawasan ang nerbiyos. Ngunit nanginginig pa rin ang mga kamay ko sa kaba. Hinawakan ni Alden ang kamay ko. Tumingin ako sa kanya. Ngumiti siya sa akin saka parang sinasabing siya na ang bahala. Tumingin ako kay Agnes. Nakatingin siya sa kamay namin ng kuya niya na magkahawak. Nahihiya ako sa kanya. Ang totoo niyan matagal na kami ni Jenica. 5 years na kami. Ako ang ama ni Joaquin, walang pasakalyang diretsahang sabi ni Alden sa kapatid. Napaawang ang labi ni Agnes. What are you joking me kuya? I'm not joking Agnes. Nagpalipat-lipat ang tingin sa amin ni Agnes. Bakas sa kanyang mukha ang pagkalito, hindi makapaniwala sa sinasabi ng kanyang kuya. Sa huli nagtagal ang kanyang tingin sa akin. Totoo Jenuka, totoo ba ang sinasabi ni kuya? Lumunok ako sa kamarahang tumango. Totoo yun Agnes. Nagkakilala kami ng kuya mo 5 years ago sa Zambales. Oh yeah, I remember nasa Zambales noon si kuya, dahil hinahandle niya ang isang project ng kumpanya doon. Tapos, paano kayo nagkakilala? Tumikim ako para alisin ang nakabara sa lalamunan sabay hinga ng malalim. Nagwo-work ako noon sa bar bilang vocalista tapos, ang kuya mo gabi-gabing nandoon sa umiinom. Doon kami nagkakilala hanggang sa naging magkaibigan kami. Tapos niligawan niya ako hanggang sa naging kami. Oh I see. Paano nabuo si Joaquin? Napakurap-kurap ako sa sumunod na tanong ni Agnes. Tumingin ako kay Alden.
Dapat ko pa bang sagutin yun? Ano bang tanong yan, Agnes? Siyempre may nangyari sa amin ni Jenica kaya nabuo si Joaquin. Ang pamangkin mo. Nag-init ang mukha ko sa diretsahang sagot ni Alden. Umiwi si Agnes. Oo nga pala. Sorry naman sa tanggang tanong. Pero nalilito pa rin ako. Ano ba talaga ang nangyari sa inyong dalawa? Kinuwento na namin ni Alden sa kanya ang buong pangyayari. Kung paano kami naghiwalay saka nagkita ulit, kinumpirma din ni Agnes na naaksidente nga 5 years ago si Alden sa Cebu. Na-comatose siya ng 2 linggo nang magising ay walang maalala. So ikaw pala yung Jana na lagi niyang tinatawag noong nagdedeliryo siya ng tulog. Kumagat labi, ako saka tumingin kay Alden. So totoo nga ang mga sinabi niya noon. Ngumiti siya sa akin. Pero may sumagot daw na babae sa tawag niya noon sa akin saka sinabing fiancé ko daw siya. Kaya nagalit siya sa akin saka tinagwan ako. Pasumbong na sabi pa ni Alden sa kapatid. Kumunot naman ang noo ni Agnes. Fiancé mo? Baka yung baliw mong ex na si Lizel. Dumalaw yun sa'yo sa hospital. Pinalayas lang ni Mommy dahil naghi-hysterical na parang tanga. Malutong na nagmura si Alden. I knew it. Bakas ang galit sa kanyang mukha sa ex niya. Kahit ako man ay nakaramdam din ng galit sa ex niya. Kung hindi dahil dito edi hindi sana kami nagkahiwalay ni Alden. Kasalanan mo rin naman kasi kuya. Sukat pinatulan mo pa yung bruhang yun. Alam mo namang may saltik. Ngayon ay malinaw na sa akin ang lahat. Miscommunication ang nangyari sa amin ni Alden. Mabuti na lang din talaga saka nagkita kami ulit dito sa Manila makalipas ang 5 taon. Napagtanto ko, siguro parang nga talaga kami sa isa't isa. Dahil kahit nagkalayo kami ng ilang taon gumawa naman, ang tadhana para muli kaming magtagpo na dalawa. Kaya pala magaan ang loob ko kay Joaquin dahil pamangkin ko pala siya, kaya rin pala sabi ni Mommy parang magkahawig kayong dalawa noong bata ka pa kasi anak mo pala siya. Namilog ang mata ko sa sinabi ni Agnes. Nakita na ng Mommy mo si Joaquin. Oo, sa mga picture. Cute na cute nga si Mommy sa kanya eh. Siguradong matutuwa siya kapag nalamang may apo na siya. Tila excited pa na sabi ni Agnes. Mataman ko siyang tinitingnan. Hindi naman siya mukhang galit sa akin. Gulat na gulat lang siya kanina sa mga revelasyon namin ng kuya niya. Hindi ka ba galit sa akin? Tanong ko kay Agnes. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Dahil naanakan ako ng kuya mo. Ano ka ba hindi ako galit no nagulat oo. Pero naiinis ako kay kuya kasi tatang-tanga siya. Wala siyang kaalam-alam na buntis ka noon kaya ayan natagwan siya ng anak. Sinaman siya ng tingin ni Alden. Pero parang baliwala lang sa kanya. Saka at least sa lahat ng naging girlfriend niya ikaw ang naanakan niya. Hindi ko matatanggap kapag ibang babae. Mga shock kasi saka maaarte ang ibang ex niya. Mga di ko bet. Unti-unting lumuluwag ang kaninang naninikip kong dibdib. Para ding may naalis na mabigat na nakadagan. Salamat Agnes. Akala ko magagalit ka sa akin eh. Ngumiti siya. Siguro kung ngayon lang kita nakilala baka magalit ako. Pero nakilala na kasi kita. Nakasama na kita sa trabaho. Alam ko ang mga sakripisyo mo para sa anak mo, kay Joaquin na pamangkin ko. Hindi biro ang magpalaki ng anak mag-isa sa kahinahangaan talaga kita. Maswerte si kuya sayo. Malas ka lang sa kanya kasi babero siya. Hindi na ako babero. Sabat ni Alden. Wey. Noong nakaraang linggo nga may nakasalubong kaming babae ni Mommy sa mall saka tinanong ka sa amin. Hindi mo na raw nire-replyan ang mga text niya paalala daw. Namin sayo baka nakalimutan mo. Ano nga pangalan niya? Lovely. Lovelyn. Nakalimutan ko na. Sinaman ko ng tingin sa Alden may ibang babae siyang tinitext. Namutla naman siya. No sugar. Hindi ko kilala ang babaeng yun. Wala na akong ibang babae. Ikaw lang. Malamang imbento lang yun ng kapatid ko. Hoy, hindi ako nag-iimbento no. Tanong mo pa. Si Mommy. Sinaman din ni Alden ng tingin ang kapatid, tila nagbabala. Ngungusong-uso lang si Agnes na tila ng asar pa sa kuya niya. Papa, Mama, Tita Agnes tapos na po kayo mag-utap. Biglang pasok ni Joaquin dumiretso ng yakap sa bewang ni Agnes mukhang na-miss niya talaga ang Tita Agnes niya. Ngayon totoong tita na niya ito saka hindi tita-titahan na lang. Pinuhat ni Agnes si Jeremiah saka inupo sa kandungan niya saka niyakap ito. Napangiti naman ako habang pinagmamasdan ng magtita. Ngayon nakikita ko mukhang mas magiging close pa sila.
Lumingon ako kay Alden nang akbayan niya ako. Kinabig niya ako sa kahinalikan sa sentido ng mariin. I told you, mabait ang kapatid ko kahit madaldal yan sa kamukhang pera. Pabulong niyang sabi. Tumangala ako sa ngumiti sa kanya. I'm sorry kung hindi ako agad naniwala sa'yo. Nah, it's okay. Naiintindihan ko naman sugar. Yamakap ako sa bewang niya saka sumandig sa kanyang dibdib habang nakatingin sa magtita na ngayon ay naglalambingan na. Nabawasan na ang alalahanin ko. Ang mommy na lang niya ngayon ang iisipin ko, sa nagaya ni Agnes ay matanggap din niya kaming mag-ina. Maya-maya pa ay umungot na si Joaquin na nagugutom na. Parehas sila ni Agnes. Magtita nga sila. Nagpa-deliver na lang ng pagkain si Alden na hindi na nakaalis, dinamihan na niya ang paid liver para dito na rin kumain sila Agnes. Nagkanya-kanya pa nga ng request ng pagkain ang magtita. Natatawa na lang ako sa hitsura ni Alden na nakukonsumi na sa makulat na kapatid. Lalong lumakas ang kaba sa dibdib ko nang pumasok na ang kotse sa loob ng malaking gate. Dahil sa lakas ng kabog ng dibdib ko sa kaba ay hindi ko tuloy ma-appreciate ang malaki sa kamagandang bahay nila Alden. Kung ano-ano pang senaryo ang tumatakbo sa isip ko. Maraming what if. Pero ang pinakamalaking what if ay kung paano nga kung hindi kami matanggap mag-ina ng mommy ni Alden. Kaya hinahanda ko na ang loob ko. Papa, ang laki-laki po ng bahay nyo. Parang castle. Ulalas ni Joaquin na namimilog, ang mata habang nakasilip sa bintana ng kotse saka nakatanaw sa bahay. Modern type ang bahay na may dalawang palapag saka puro salamin. Brown and white ang kulay nito. Maganda ang arkitektura ng bahay. Para itong mansion na nakikita ko sa social media sa ibang bansa. Halos lahat naman ng bahay na nadaanan namin dito sa loob ng subdivision ay malalaki, iba-iba ang disenyo. Mga nakakalulang tingnan, siguradong nakakakula din ang halaga ng mga ito. First time namin ng anak ko na makapasok sa isang exclusive sa kamamahaling subdivision. Siguro kung hindi lang puno ng kaba ang dibdib ko ay kanina pa ako kumukuha ng pictures ng mga nadaanang bahay. Bumaba na kami sa kotse. Si Alden ay inilalayan si Joaquin na bumaba. Nilibot ko naman ang mata sa paligid. May malawak na lawn, marami ding halaman sa paligid na hindi pamilyar sa akin ang iba. May iba pang ang halaman na halos kasing laki na ng puno na nakalagay pa sa malalaking paso. Mukhang mahilig sa halaman ang mommy ni Alden. Tumangala ako sa bahay. Nakakalula ang laki nito saka nagsusimigaw ng karangyan. Papa, ang ganda-ganda po ng bahay nyo. Tumawa si Alden. Bahay nyo na rin ito ng mama mo, son. Nagustuhan mo ba? Sunod-sunod na tumanggo si Joaquin. Gusto po papa. Dito na po ba kami titira ni mama? Kung gusto ni mama pwedeng-pwede. Bumaling naman sa akin si Joaquin. Mama, dito na po tayo tumira ni Tita Lea. Ang ganda po ng bahay saka ang laki-laki. Ngumiti lang ako sa anak, hindi sumagot. Hindi ko naman kasi alam kung ano ang isasagot ko dahil kinakabahan ako. Lumapit naman sa akin si Alden sa kahinawakan. Ang kamay kong nanlalamig. Are you okay, sugar? Lumunok ako. Kinakabahan ako, Alden, parang hindi ko pa yata kaya na humarap sa mami mo. Umuwi na lang kaya muna tayo. Pinisil ng kanyang isang kamay ang kamay ko. Ang isa naman ay inabot ang aking kanang pisngi sa kahinaplos. Relax, sugar. Kasama mo ko. Huwag kang kabahan, mabait si mommy. Magugustuhan ka niya. Magtiwala ka lang sa akin, ham. Humugot ako ng malalim na hininga para ikalma ang sarili. Pinilit ko ang sariling ngumiti sa katumango. Tita Agnes. Ay nandito na pala ang poging baby boy ni tita. Sabay kaming lumingon ni Alden kay Agnes na kalalabas lang ng bahay sa kapatakbong sinalubong si Joaquin. Nagyakap silang dalawa. Akala mo ang tagal nilang hindi nagkita. Samantalang kahapon ay dumalaw ulit si Agnes sa bahay, maraming dalang pasalubong kay Joaquin na puro mga pagkain. Tapos kanina ay nag-video call pa silang magtita bago kami pumunta dito. Welcome to our lovely home, poging pamangkin. Magiliw na sabi ni Agnes sa kapinanggigilan na naman ang pisngi ni Joaquin. Panay naman ang tawa ng anak ko. Si mommy, tanong ni Alden habang hawak ang kamay ko. Nasa dining nagpe-prepare ng food para sa pagdating nyo. Tumingin ako kay Alden. Alam na ba ng mommy mo? Sinabi mo na ba sa kanya? Pabulong kong tanong sa kanya. Hindi pa, sugar. Ewan ko lang dito sa madaldal kong kapatid. Let's go, guys. Pasok na tayo sa loob.
Jenica, feel at home ka lang, huwag kang mahihiya lalo na kay mommy. Mabait yon sa kakalog pa. Ninenervyos man ay ngumiti ako kay Agnes. Salamat. Tara na, pasok na tayo sa loob. Yaya sa amin ni Agnes. Nauna na nga siyang pumasok, tangay si Joaquin na hawak niya sa kamay habang kinakausap ito. Pinisil naman ni Alden ang kamay ko sa kaniyakag. Na ako papasok sa loob ng bahay nila.